The red ones, the temperature. Here, the R4. How to use charging gauge instrument for refrigeration system. Ano nga ba itong charging gauge instrument? Bakit may kulay yung hose na yellow, blue, at pula? Ano kayang ibig sabihin ng mga yon? At paano ba ito gamitin? So tara, i-explain natin. Kaya make sure mo na matapos mo tong video na to para malaman mo kung paano gamitin at mga ibig sabihin ng mga kulay na yan. Kaya i-ready mo na yung mga ballpen at saka paper mo para ma-write down mo na yung mga things na dapat mong tandaan. Hi, ako nga pala si Jellard Rodriguez. Isa po akong Chief Engineer at isa rin po akong entrepreneur at minsan isa rin akong instructor. At meron na akong 15 years of experience na pagtatrabaho sa barko. Noong ako ay nag-uumpisa pa lamang sa pagbabarko, isa sa mga bagay na hindi ko talaga makalimutan ay yung tinuturuan ako ng aking kasamang Pinoy na Chief Engineer. Todo effort talaga si Chief Engineer na turuan ako noong mga panahon na yon. Lagi kaming magkasama sa trabaho. Kung saan siya, andun ako lagi para maging assistant niya. By the way, yung barko nga pala na sinakyan namin sa mga time na to is container vessel. At wala kaming electrician at wala rin kaming port engineer that time. Kaya si Chief Engineer ay sobrang busy sa barko na to. At ang posisyon ko dito nung time na to is oiler. At meron na din akong OIC license nung time na yon. Kaya nagpupursige ako, sumabay kay Chief Engineer para marami akong matutunan. Kasi nagtuturo siya eh. So hindi ko sinayang yung opportunity. Halos lahat na siguro sa repair system ay naituro na sa akin ni Chief Engineer. Yung mga 4-side or 4-state of refrigeration, paano mag-pump down, troubleshooting, at mga maintenance na dapat gawin sa repair system natin. Noong mga time na yan, akala ko talaga marunong na ako pag in terms sa refrigeration. Yung bang iniisip mo na halos confident ka na dahil alam mo na lahat sa refrigeration o mapa-aircon man yan o repair plant, confident ka na kasi feel mo alam mo na. Pero may isa pa pala akong nakalimutan na dapat kong pag-aralan at mga itatanong sana kay Chief Engineer. At yun ay paano ang tamang paggamit ng charging gauge instrument. Noong mga time na yun, gustong-gusto ko na talaga sana. Pero ang naging problema ko, bago ko pa maisip itong charging gauge instrument na to na itanong kay Chief Engineer, ang problema ay nakauwi na ako. At doon ko pa lang naalala na hindi ko pa pala alam ang tamang paggamit nito. Napadaan kasi ako sa shop ng aircon at nakita ko yung charging gauge instrument na yon na ginagamit nila. At doon ko na-realize, napaka-importante pala ng instrument na ito. Dahil pag alam mo ito gamitin, mas madali mong matroubleshoot yung repair system mo. Anyway, sinubukan kong maghanap sa instruction manual pero hindi ko talaga makita ang procedure sa tamang paggamit. Kaya ang naging solusyon ko para malaman din kung paano ang tamang paggamit, nag-research ako sa Google. Wala pa kasi masyadong gumagawa ng mga content or video na ina-upload sa YouTube noong mga panahon na yon. Kaya Google lang talaga yung naging reference ko at doon ako naka-download ng ebook about sa refrigeration system. At kada gabi, binabasa ko ito before ako matulog. At nung naka-onboard na ako ulit, lagi ko talagang inaabangan yung mga kasama kong engineer na gamitin nila ito para makita ko yung actual at mai-compare ko sa mga binasa ko. At yun, dumating din yung time, ginamit nila. At syempre, dahil sa gusto nating matuto, nakisali tayo agad. Naglaan talaga ako ng time kahit na tapos na yung duty ko, sumabay pa rin ako sa kanila para lang malaman ko talaga at makita ko ng actual ang tamang paggamit. Kasi puro lang tayo basa sa manual o mga ebook at hindi tayo sigurado kasi mas maganda talaga pag nakikita natin actual. Although may mga reference tayo sa mga libro, pero iba talaga pag sa actual. At alam yan ng mga kapwa ko engineer, iba talaga pag actual. Kaya ngayon na popular na yung YouTube at marami ng videos about sa refrigeration system, marami nang gumagawa at halos lahat ng videos na gusto mong hanapin andyan na. Kaya ito tayo, aambag din tayo ng video tutorial kung paano gamitin ang charging gauge instrument. Tsaka pala, ang bidyong ito ay ang magpre-present ay ang aming napakagaling na engine cadet. Sinubukan po namin i-explain in English para po sa mga foreign subscribers natin, makaintindi din at makakuha din sila ng knowledge. So tara, pakinggan natin si Engine Cadet CJ Formento. Good day everyone, I am Engine Cadet Formento from Victoria Harbor, and this time our topic is about charging refrigerant on our repair system. First, the instrument that is most important when charging our refrigerant into the system is our refrigerant charging gauge manifold. Here we can see there are 3 lines. First
This is the suction line from the tank or the service line. This one is the low pressure line and this one is the high pressure line. In this instrument, we can see the color coding. The blue one's the low pressure side or the vapor state of the refrigerant, and the red one is the high pressure side, or which is the liquid form of the refrigerant. The most important thing here is gauge. Here we can see the different grades of our refrigerant. In our vessel, we use R404A and R407C. Here we can read the temperature and also the pressure of the refrigerant that are going to charge in our system. The red one's the temperature here, the R404A, since it is the grade that we use on our vessel, and also the violet one, which is the R407C. It depends on the vessel on what grade of the refrigerant they're using. And it's the same, it's just it is in different state. The low pressure or it's in vapor state, and the high pressure which is on the liquid state. In addition to that, we can see on this gauge that, and if we're going to use the low pressure side, the pressure is also much lower than on the high pressure side, because this is in the vapor state and this one is in the liquid state. As we can see as well on the temperature that we're going to charge on the reaper system, it is much they have difference as well, because in this one it is much lower than on this one. Once we are ready to charge the refrigerant on our system, since the yellow line is our service line where we are going to put this one on the tank of the refrigerant, and then if we're going to use the low pressure side, we're just going to open this valve, and the service line from the tank, for example, we have the tank inserted here. The direction would be from here, and you can see the flow on this sight glass through and going to the blue or the suction line of the low pressure side. And then if we're going to use the high pressure side, it's just the same. We're going to open this valve, and then for example, it is inserted already on the refrigerant tank. It will flow right here, and you can see as well on this sight glass that it will go here in the suction line of the high pressure side, which is on the liquid state. That's all. Thank you. Okay. So, ang galing talaga ng engine cadet namin. Kadete pa lang pero marunong nang mag-explain at marami nang natutunan. So, sana lahat ng mga engine cadet or mga mag-graduate dyan na mga marine engineer, so sana ay mag-aral tayong mabuti. Kaya sa mga may katanungan po or mga may gustong idagdag tungkol sa topic natin sa araw na ito, pwede po kayong mag-comment dyan sa baba, or pwede nyo rin po akong i-direct message sa ating Facebook na Keep It Jelord. So hihintayin ko po kayo doon para personal tayong mag-uusap. Kung mga may gusto kayong itanong at kung may gusto kayong idagdag, so message na kayo doon. Pag-aralan natin kung ano yung mga dapat ideas para sa ating mga future marine engineer. Sana po ay may napulot kayong aral sa videong ito. At nais ko lang po talaga malaman nyo na gusto ko lang din po talaga makapag-share kahit kaunting knowledge para sa ating mga aspiring marine engineers. At padamihin pa natin ang mga marino na may positive mindset. Para lahat tayong mga marino masaya at walang kaba sa oras ng trouble. Kaya tapusin na natin o wakasan na natin yung mga kaba sa ating dibdib. Kayang-kaya natin yan mga kapwa ko marino. Magtiwala lang tayo sa ating mga sarili. Kaya mag-aral lang. Sa nga pala, sa mga hindi pa nakasali sa ating FB group page na Marine Engineering Online Class, so ini-invite ko po kayo na magsali sa ating page. At libre po ito at marami po tayong makukuha na idea at marami pong nagsishare doon ng mga kapwa natin marino. At pwede din kayong mag-share doon kung ano yung mga ideas nyo para makakuha din kami ng knowledge na galing sa inyo. So hindi naman kasi lahat alam natin. Okay? Sama-sama po tayo sa magandang bukas. Pagandahin pa natin ang future ng pagbabarko. Sabi nga ni George Bernard Shaw, just do what must be done. This may not be happiness, but it is greatness. Kaya trabaho lang tayo ng totoo. Darating din yung blessing para sa atin. Ay nga pala, bago pala magtapos tong video na to, nabanggit ko pala kanina yung chief engineer namin na Pinoy na todo effort kung magturo sa akin nung ako ay oiler pa lamang.
sad to say po, siya po ay namaalam na at nabigla po kaming mga naging kasama niya dati na ganun yung nangyari. So, gusto ko lang magpasalamat sa inyo, sir, dahil ikaw po yung pinakauna kong naging mentor sa pagbabarko. At kung saan man po kayo ngayon, sir, napakaganda po ng alaala na iniwan nyo sa amin na mga nakasama mo sa barko. Huwag po kayong mag-alala, sir, dahil itutuloy po namin yung maganda mong hangarin na mag-share ng knowledge sa mga kapwa marino at makakaasa po kayo na marami pang aspiring engineer ang matututo in the future. Kaya hanggang dito na lamang yung video natin. Maraming salamat sa mga nanonood. Kaya sa lahat, see you when I see you. Ito nga pala ulit si Jelord Rodriguez that always saying, success is always a choice. So choose to be successful. Bye!